Isa pong malaking balita ang lumabas ngayon tungkol kay XRP. Kinumpirma na makikibahagi si Ginoong Stuart Alderoty, siya po ang Chief Legal Officer ng Ripple, sa isang Senate roundtable kasama po ang mga pro-crypto Democrats. Ang pagtitipon na ito ay tutok sa pagtalakay ng mga bagong batas na magtatakda ng market structure para sa mga digital assets. Ayon po kay Madam Amelie, isa rin po siyang kilalang crypto influencer. Malinaw na mensahe ito na si XRP ay, sabi po rito ay XRP is here to stay. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang ating nakikita po rito na picture ay picture po yan ng Chief Legal Officer ng Ripple na si Ginoong Stuart Alderoty. Ayan. Ngayon ay ang unang tanong natin ay sino po ba si Madam Amelie at bakit po ba mahalaga ang kanyang pahayag? Ayan, sabi po rito, highlight lamang po natin saglit. Ayan, Amelie, also known as Crypto Barbie, a well-known crypto proponent, shared that Ripple's Chief Legal Officer CLO Stuart Alderoty is set to attend a roundtable with pro-crypto Senate Democrats on Wednesday to discuss market structure legislation. Ayan, ano nga bang ibig sabihin yan? Si Madam Amelie, na kilala bilang Crypto Barbie sa X platform, ay isa po sa mga aktibong tagapagtanggol or ipinaglalaban po niya ang crypto industry. Sa kanyang post ay ibinahagi po niya na makikilahok si Ginoong Stuart Alderoty sa isang mahalagang pulong or meeting kasama ang mga pro-crypto Senate Democrats. Ang tatalakayin or pag-uusapan po nila ay tungkol sa mga batas na magbibigay ng malinaw na structure sa digital asset market. Ang kanyang pahayag ay nagbigay po ng lakas ng loob sa community dahil ibig sabihin nito ay patuloy na lumalawak ang pagkilala kay XRP sa level ng gobyerno. Sa market impact, ang ganito pong uri ng pagkilala ay nagpapalakas ng kumpiyansa sa market. Maaring magdulot ito ng panandaliang pagtaas ng presyo ng XRP habang patuloy na lumalawak ang usapan tungkol sa legal clarity. Ngayon, ang sunod na tanong ay sino naman ang makakasama ni Ginoong Alderoty sa Senate Round Table? Ayan, ang sabi po rito ay ito, highlight lamang po natin saglit. Her post featured an image from former Fox Business journalist Eleanor Territ showing a list of top crypto executives expected to participate, including leaders from Coinbase, Chainlink, Kraken, and Uniswap. Amelie's message concluded with a clear statement of confidence stating XRP is here to stay. Ayan po yung actual na tweet or post ni Madam Amelie dito sa kanyang X account. Yan yung screenshot sa post na rin ni Madam Eleanor Terry. Ayan. Lagyan po niya ng box yung pangalan ni Ripple CLO na Stuart Alderoty. Ayan na, kasama po siya. Ngayon, ano ang sunod naman na tanong? Ayan, at ang ating sunod na tanong ay ano po ang kahulugan ng roundtable na ito para kay Ripple? Ayan. At ito naman yan ang sinabi rito. Ayan, the round table symbolizes a shift in how policymakers and industry leaders are approaching digital assets. While Republicans have traditionally taken the lead on pro-crypto positions, the participation of Senate Democrats in this conversation shows a willingness to engage more openly on market structure issues. Ayan, paliwanag natin yan. Ang round table daw na ito ay simbolo ng malaking pagbabago sa pananaw ng mga policy makers tungkol sa crypto. Dati ang mga Republicans lang ang kilalang pro-crypto. Ngunit ngayon ay nakikita natin na maging ang mga Democrats ay handa nang makipag-usap tungkol sa digital assets. Ang ganitong pagbabago ay napakahalaga dahil kapag parehong partido sa gobyerno ay nagsisimulang maging open sa crypto, mas malapit na tayong makakita ng malinaw at patas na regulasyon. Sa market impact, ang mga balancing participation or balanced participation ng dalawang partido ay magdudulot po ng mas maayos na crypto laws. At posible pong maging dahilan ito ng tuloy-tuloy na pagtaas ng kumpiyansa ng mga investors ng XRP.
Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng papel ni Ripple sa meeting na ito? Ayan, at ito naman ang sinabi rito tungkol dyan. Ayan, Ripple's involvement through Alderotis places XRP directly within this growing policy dialogue at a moment when regulatory clarity could define the next stage of growth for digital assets in the US. Ayan, paliwanag natin dito. Ang participation daw ng Ripple sa pangunguna ni Ginoong Aldo Rotti ay naglalagay kay XRP sa gitna ng napakahalagang usapan sa Senado. Ang ganitong pagkakataon ay bihira para sa isang crypto company dahil madalas ay iniiwasan pa rin ng gobyerno ang direktang pakikipag-ugnayan. Para sa pagkakataong ito ay pinapakita na kinikilala na ng mga policy makers ang papel ni Ripple sa pagbubuo ng mga batas. Kapag nakamit po ang regulatory clarity, mas lalakas pa ang tiwala ng market sa XRP or kay XRP bilang isang lehitimong digital asset. Kaya sa market impact, malinaw po na kapag nagkaroon ng legal clarity, mas madali nang pumasok ang institutional investors kay XRP at magiging stable din ang presyo nito sa long term. Ano naman ang patuloy na ipinaglalaban ni Ginoong Stewart Alderotti? Ayan. At ito naman po ang sabi rito tungkol dyan. Ayan. Palitan lang natin yung kulay para mas madali po nating mababasa. Sabi rito ay Alderotti has been a central figure in advocating for regulatory fairness in the crypto sector. His attendance at this roundtable suggests that lawmakers now view Ripple as an established participant in discussions surrounding digital finance. Paliwanag po natin yan. Si Ginoong Alderotti ay isa po sa mga pinakamatagal na tagapagtanggol ng patas na regulasyon sa crypto. Sa kanyang presensya sa Senate Roundtable, malinaw na kinikilala na siya bilang lehitimong kinatawan ng industriya ng digital finance. Matagal na po niyang ipinaglalaban na dapat tratuhin ng patas ang mga crypto companies sa ilalim ng batas ng securities. Dahil dito, unti-unting nagkakaroon ng respeto at tiwala ang mga lawmakers kay Ripple. Pagdating sa market impact, ang pagkilalang ito ay nagpapakita ng maturity ni Ripple bilang kumpanya. Kapag mas lumawak pa ang ganitong tiwala, lalong lalakas ang adoption ng XRP sa mga legal at saka banking institutions. Paano naman pinapatunayan ng Ripple ang kanyang kredibilidad? Ayan, at ito naman ang sabi rito tungkol dyan. Ayan, Ripple's consistent call for clear rules and equitable treatment under existing securities law has positioned the company as a constructive intermediary between government agencies and the blockchain industry. Ano nga bang ibig sabihin yan? Matagal na daw pong nananawagan si Ripple ng malinaw at patas na mga patakaran sa crypto. Ang kanilang diskarte ay hindi pakikipaglaban sa gobyerno kundi pakikipagtulungan dito. Dahil dito itinuring na sila bilang tulay or bridge sa pagitan po ng blockchain industry at ng mga ahensya ng gobyerno. Ang ganito pong approach ay nagbigay ng malaking kredibilidad kay Ripple sa mundo ng digital finance. Kaya sa market impact, ang reputasyon po ni Ripple bilang constructive intermediary ay nagbibigay kay XRP ng advantage laban sa ibang crypto projects na madalas may legal issues. Ano naman po ang kahalagahan ng kanilang cross-border payment success? Ayan, at ito naman po ang sabi tungkol dyan. Highlight lamang po natin saglit. At ayan, the company's ongoing success with cross-border payment solutions has given its credibility among financial institutions, and its leadership in Washington meetings like this one enhances XRP's legitimacy. Ayan, paliwanag po natin yan dahil daw po sa matagumpay na paggamit ni Ripple ng cross-border payment system, mas maraming bangko at saka institutional finance ang nagtitiwala sa kanila. Ang ganitong track record ay nagbibigay po ng kredibilidad kay XRP bilang asset na may tunay na gamit. Kapag sumali pa si Ripple sa mga meeting sa Washington, lalo pang tumitibay ang imahe ng XRP bilang lehitimong bahagi ng financial system.
Sa market impact, sa pagtaas po ng kredibilidad, mas malaki ang posibilidad na gamitin ng mga bangko sa XRP para sa global transfers na maaari pong magpataas sa demand at presyo nito. Sunod na tanong ay bakit naman po mahalaga ang meeting na ito para kay XRP? Yan, at ito naman ang sabi tungkol dyan. Kaya basahin po natin. Alderoti's involvement can also be viewed as a sign of institutional recognition. Market structure legislation affects how tokens are classified, traded, and integrated into financial systems. If policymakers move toward frameworks that provide clarity and consistent oversight, assets with a strong legal and operational foundation could benefit most. Yan, ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Yan, ang pakikilahok ni Ginoong Alderoty ay tanda ng pagkilala ng mga institution kay Ripple. Ang mga batas na tatalakayin po nila ay direktang makakaapekto sa kung paano po ikinukonsidera ang mga tokens sa legal framework. Kapag nagkaroon po ng malinaw na kategorya sa XRP, mas magiging madali ang pagpasok nito sa mga traditional na financial institutions. Sa market impact, ang ganitong klaseng pagkilala ay nagbubukas ng pinto para sa mas malaking adoption at stable price growth sa susunod na mga buwan. At bilang panghuli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay ipinapakita po ng pagdalo ni Ginoong Stuart Alderoty sa Senate Roundtable na hindi po basta outsider si Ripple sa mundo ng regulation or regulation. Si XRP ay nagiging bahagi na ng usapan sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Ibig sabihin nito ay unti-unti na pong binubura ang mga hadlang sa pagitan po ng blockchain at saka traditional finance. Para sa atin bilang mga traders at saka investors, ito ay sinyales ng matatag na kinabukasan para kay XRP. Kaya kung magtutuloy-tuloy ang ganitong mga hakbang, hindi po malayo na maging isa sa XRP sa mga pinaka-respetadong digital asset sa buong mundo. Kaya ang masasabi ko po rito ay oo, XRP is truly here to stay. Harayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.